will show you the truth. For me, it has always been like that, a pattern. No? So, it's the Marcos pattern, di ba? Ng pagpapatahimik sa media. Ang ganda kasi ng PGMN, ang ganda ng tignan. Very slick siya. No? Magaling talaga si Franco. Tsaka yung sinasabi ni Eric na PR operator si Franco, that's how he made his fortune. Magaling talaga si ano. At saka matagal na siya kay Marcos. Social media director niya si Franco, si Marco, social media director niya si Franco mula 2016. Basta years yon. I mean, God, di ba? It really gives information much better than mainstream media, di ba? And it's very fair sila. No, so I really don't know what's going on kasi hindi ako magaling sa ganyan, Eric. Hindi ako magaling magano. So I'm just watching, I'm just observing. Parang for now, what I'm seeing is that basta nandyan yung pangalan ni Martin Romualdez at saka ni Matibag, and then they have a very clearly laid out script na na yung follow through. As usual, the ending parang comedy nga eh. Yung ending is Duterte. Nahanap talaga ni Claire Castro yung Duterte. Alas 6 ng umaga pa lang daw nagme-make up na si Claire kanina, Castro, sa Malacanang. Kasi 6 a.m. pala pang tao kasi inaantay niya ng balita na ito. Para ibirada kay Digong at kay Sara Duterte. Parang comedy, di ba? Parang comedy na... Pero sige, ma'am, i-contextualize namin ni Ma'am Lorraine. Okay, una. Sige nga, Eric, go. Ang unang nakita namin dito, inatake po ng mga attack dogs ni Romualdez at ni Marcos. Like Terry Ridon, ang PGMN. Several days ahead, no? Sinasabi ni Terry Ridon, fake news peddler ang PGMN kasi critical sila eh. At ang kanilang pag-present sa impeachment na inaabuso talaga, they're critical of the abuses na nagaganap sa impeachment. At itong, he took the role of the late Congressman Acop at itong dating bulldog sa Kongreso na si Paduano, no? Itong tarantadong Ridon, no? So inatake niya ang PGMN. Sabi niya, ipapa-investigate niya ang mga BIR payments, etc., kung may mga illegal practices. No? Anyway, alam na natin yan, game plan yon. Kasi gusto nila ng PGMN, itong pinamumunuan ni Franco, Mabanta, ay wag maging critical. Kung hindi, tahimik o kaya complicit, no? Sa gusto nilang mangyari na durugin si Sara Duterte at ang mga Duterte dito sa impeachment attack nila. Pangalawa, may ganon ding binabanggit si Claire Castro na marami ang binabayaran ng mga Duterte para gamitin nila as sarili nilang mga fake news peddlers. At hinting, nagbibigay siya ng ideya, Ma'am Lorraine, na ang PGMN ay isa dyan. Ngayon, tanga ni Claire, tanga. Oo, kaya nga ma'am, no? Ngayon, si Matibag, bigla ding nag-announce na they are monitoring more than 400 accounts in social media. Sinabi niya yun, ma'am, more than 400 accounts. And they are seriously considering to take legal actions para supilin ang mga fake news peddlers. That was less than 48 hours lang bago mangyari itong entrapment di umano kay Franco Mabanta at sa team niya na nagre-represent ng PGMN na pinag-iinitan nila. Ngayon ko lang nakita that Martin Romualdez, according to Franco Mabanta, in his statement, ma'am, na pinost nila kaninang tanghali, ay he's trying to suppress yung investigative report na ilalabas. The king of the flood control corruption. Parang ganun ang tuno na huwag ilabas. And Martin Romualdez, according to the statement released by PGMN, allegedly galing ito mismo kay Franco Mabanta, na pinablish nila, Martin Romualdez will be at the center of the manipulation of the greatest robbery of public funds or plunder of public funds na nangyari at ipapaputok nila ang series of expose sa kanilang video research presentation na ito. And then, nang sinabi ni Franco Mabanta daw, ma'am, hindi ko nakuha kung tinawagan siya o may naglayason sa kanya kung pwede ba na wag muna itong gawin kasi nasa mainit na kalagayan si Martin Romualdez. Meaning, may third party na nag-facilitate. And then, after less than 24 hours, ayun na, na-entrap siya,
may 75 million pesos cash sa harap nila, pinosasan sila, at sila ay nakusahan ng organized extortion robbery. Ma'am Lorraine. Now that you put it that way, parang nilatag mo ng maayos, no? Very clear na talaga ngayon, no? Kasi parang for me, I've always, the Marcoses, this Marcos administration has shown very clearly that they do not have the capacity for truth. So for me, I'm not confused about anything pag sila na yung kaharap ko. No, meaning, whatever Melvin Matibag says, I don't believe. Diba? Because he's a liar. Melvin Matibag is a liar and he's a sycophant, no? Talagang sip-sip kay Marcos. At siya yung tipo na itapon mo yung sasabihin ni Marcos, itcha. Tapos sasaluhin niya, itchahin ni Marcos, sasaluhin niya. Sabihin ni Marcos, roll over, magro-roll over yan. Gagawin din niya yan para kay Tambi, no? So, taong walang prinsipyo, no? Napakapangit tignan, no? Na delikado because binigyan siya ng kapangyarihan ni Marcos. Si Marcos kasi nagpapasok ng maraming demonyo sa Pilipinas kasi siya mismo pinaka-demonyo, no? Exactly. Ang mga nilalagay niya sa pwesto, mga mini versions niya, no? Mga katulad si Claire Castro. Yan ang Marcos version ng isang communications officer. Sinungaling, bobo, walang alam, incompetent, ignorant, bastos, 'di ba? Walang alam. Ganyan. So ganyan silang lahat. Lahat sila maghanap kayo ng isa na hindi ganyan. Bibigyan ko kayo ng premyo pero all of them are like that. Si Ralph Recto is the same. He's the ES version of Bongbong Marcos. Magnanakaw, sinungaling, double speak, incompetent. Nagte-technical malversation na siya, hindi pa niya alam, 'di ba? Bobo talaga. So, there's no confusion to me in what's happening right now. This is an operation of the Marcos administration. And as far as I can see right now, and I'm not 100 million % sure about it, I don't know the 100 million % sure is I don't know what if Franco participated, 'di ba? If there's a script here, etc., etc. We are friends pero hindi kami ganun kalalim na magkaibigan. Pero pati ako kasi basta kaibigan kita, ganon, 'di ba? So anyway, my point is there should be no confusion sa atin ngayon because what has the Marcos administration done? Have they done anything to make us trust them? Zero, nothing. They're all liars. They're all connivers. They all collude to protect this Marcos and the masterminds, 'di ba? So and then Matibag came out with that script again, and then Claire Castro followed it up with the picture of PRRD with Franco, diba? Her point being operator ito ng mga DDS, ng mga Duterte na binabayaran si Franco. Yeah. For every photo that Claire Castro can show us of Franco with PRRD, I can give her 100 photos and videos even of Franco with BBM, diba? So it doesn't prove anything. So in other words, it's the usual stupid, talagang shallow reasoning of the Marcos administration. And then yung mga trolls niya came out again with, di para silang may kumukumpas, diba? Iisa yung kwento na Duterte, binabayaran, may maleta version, ganyan. So ganon. So parang, pero as far as, anything beyond that is concerned, so in other words, na-mention ni Franco yung video, di ba? Meron siyang video. So for me, ilabas na niya. Kasi, pag hindi niya nilabas, ang nasa isip ng tao, hindi totoo yung sinasabi mo, laro ito, 'di ba? Kasama ka diyan, 'di ba? So masisira siya. Pero ang pagkakakilala ko kasi sa PGMN, very very professional siya na news media outlet. So ako at this point parang I cannot jump into conclusions as yet. Yung 100%, wala pang ganoon. Sa tingin ko, on my part na set up si Franco at ang PGMN. Kasi hindi naman siguro sila ganon kabobo o ganon kagahaman na mag-dive sa pera na hindi sila mag-iikat. Pero inaamin din kasi ni Franco Mabanta, mga kababayan, Ma'am Lorraine, that they are also into PR and political operations. Yeah. Ano pong ibig sabihin noon? Yeah. They have clients. Tumatanggap sila ng clients. Yeah. Para pabanguhin, pagandahin,
ang kanilang mga imahe, kagaya ng ginawa niya kay Bongbong Marcos Jr. Yeah. at kina Lisa sa pamilya nito, kay Sandro Marcos, when they were about to repackage and rebrand yung Marcos politics way before the presidential elections in 2022. So he was involved to that. Ang tawag po dyan, hindi yan media work, PR. Publicity and public relations operations yan, may bayad yan. Millions din po yan. So si Franco Mabanta, aside from the PGMN, siya po ay nag-i-engage din ang grupo niya sa PR operations at political operations. Halimbawa ako, marami pa kong ginagawa na may mga political operations component. For example, ito troubleshoot namin ang isang lugar, bago pa po ako sa NTF-ELCAC, upang ang isang project ay matutuloy dahil sinasabotahin ng ilang grupo. So you need PR operations and community and social component operations. Ang tawag po dyan, political operations. Ang take-off kanina ni Ma'am Lorraine before kami mag-onboard, baka may client na inalapit sa kanya. Not necessarily na sinabihan siya ni Martin na arigluhin na lang natin yan o nag-demand siya kay Martin Romualdez, magbayad ka dito kasi hindi naman ganon kakitid at ganon kababaw magdiskarte ang mga PR operator, ang mga political operator, kagaya po ni Franco Mabanta na may karanasan sa ganitong mundo at ganitong gawain. So, mas pumapabor ako doon sa sinasabi ni Ma'am Lorraine na sa aming kaninang dalawa na pag-uusap na may inilapit na kliyente or project. Malaki. Siguro, na hindi related kay Martin. Pero si Martin Romualdez, natutunugan na niya na may papuputokin ang PGMN. But because he cannot confront si Franco at ang PGMN, ay naghanap ng pamamaraan para ito ay i-entrap, set up nga. Ang ibig sabihin yan, mga kababayan. And then, ang pera, ito, makikita natin, ang pera na ginamit, 75 million pesos. Yeah. Hindi kakayanin ng NBI po yan as entrapment money. Na ipapakita nila, the NBI does not have that 75 million for them to put up that amount. So, may mga maleta, etc. Si Martin Romualdez is capable to do that. Yes. Pero tanong ni Attorney Bing Guanzon, pero na-frozen naman ang kanyang mga accounts, ang kanyang mga assets. Ang sagot ko naman kay Attorney Bing Guanzon, hindi naman lahat po Attorney Bing nasa bangko. Nasa basement po yung iba. Sa bahay, sa floors. Wala sa bangko. So kahit 20 beses pa magpalabas ng freeze order ang court at ang AMLAC, wala na silang mahahabol kasi the cash are already not in the bank. Ito ay naka-safe na dineliver nga ng mga Marines. Mali-maleta, hindi na dinideposito eh. Para walang paper trail, Ma'am Lorraine. Tsaka di ba, Eric, yung freeze order was just for 20 days, di ba? 20 days, available eh. So, niloloko tayo na may freeze order si Martin, may ganyan. Di totoo Even yun. kay Gadyola, Ma'am, 20 days lang din. Can you imagine, no, that So, hindi natin alam tao, kung na-sustain o na-lift ang 20 days. Walang update. Panloloko sa tao, di ba? Tsaka yung 75 million, mahirap kasi i-imagine, di ba? Pero sa atin, kumbaga parang 200 pesos lang kay Martin yon or 1 peso. Kaya niya. Sa dami ng ninakaw niya, you have to wrap your mind around this. I couldn't, di ba? Kailangan niyang bumili, si Bangag, kailangan bumili ng bahay sa Forbes Park pa talaga para doon ilagay yung pera. Hindi para tutira sila doon para mag-meeting. Ang sabi ni Saldico, di ba ma'am, sinabihan niya si Martin, bilhin mo na yung bahay. Kunin mo na yung bahay sa Tamarin Street para doon ang drop-off. Ang binabanggit ni Saldico, it was not Martin's will to buy. It was Marcos' order. Yeah. Kasi doon binabagsak. At tumutugma ito sa revelations ni Yusek Adrian Bersamin na yun ang instructions ni Marcos sa kanyang cellphone na conversation na doon dalhin at ihatid ang dinideliver nila Saldico at mga tauhan niya sa Tamarin Street na bahay sa Forbes Park. Number 30, Tamarin Street, Forbes Park. Ma'am, gusto ko itong emphasize mga kababayan, that sino po nagbe-benefit sa nangyari kay kay Franco Mabanta at sa PGMN na iskandalo? Definitely, si Martin Romualdez at si Marcos pareho. Bakit? Because the PGMN is continuously exposing
Yeah. yung korupsyon at mga flood control Yeah. at mga issue tungkol Yes. sa katiwalian. Hindi sila tumitigil. And At Eric, tuloy-tuloy. pa-add lang, Go ahead, no? ma'am. They have a big following. Very big following talaga. Big, millions And ang their sumusunod. and their yung audience nila is yung middle forces, no? Yan yung Mhm. Correct. Mga intellectuals, pati mga woke and Gen Z na aabot nila kasi magandang packaging nila, no? Ma'am, sa krimen po, pag nag-analyze kung sino ang mastermind, magmumula ka doon sa motibo. Motive. Number 2, means. Number 3, opportunity to execute. Ulitin ko, there are 3 elements for crime to be established na kung sino ang gumawa. Number 1, motive. Number 2, means or capacity. Number 3, opportunity to execute the crime. So ibig sabihin po, motibo. May motibo ba si Marcos at si Martin Romualdez pareho? Bagamat posibleng may tampuhan dahil sa mga pagpapapil ni Boying Rimulya at ng ombudsman na mukhang iniipit si Romualdez pero parang drama din kasi hindi naman pumapalag si Martin para ibulgar si Bongbong Marcos Jr. at si Sandro Marcos. Mukhang mga motherhood statements lang sinasabi niya, si Saldico pa rin ang tinuturo nila. So, is there a motivation for the part of Marcos and Romualdez to gain sa setup in entrapment na tinatawag nito sa PGMN kina Franco Mabanta? Yes. They have the motive. Bakit? Kasi masisira nila at mababastos at mababalahura ang isang developing media or alternative media and source of information. At the same time, magugulat nila at matatakot ang mga taong ito na pwede palang mangyari ang ganitong kalaking krimen na ipapatong sa kanila. Motive yun. Number 2, capacity. Who can put up that kind of operation? Nagagalaw si Matibag na hindi siya titibagin ni Bongbong Marcos Jr. na boss niya, nagagamitin niya ang NBI sa ganito ka-high level and big time operation. 75 million ang entrapment, PGMN, media personality, social media celebrity ang titirahin nila. Melvin Matibag will not act without the blessing of Bongbong and without properly coordinating with the authority na pwede siyang protektahan like Martin Romualdez. So sino may capacity gumawa niyan para mag-produce ng 75 million entrapment money as evidence? Definitely, si Marcos at si Romualdez. Third, opportunity to execute. Sino po ang pwedeng gumawa ng crime scene operation na ito? Na may authority at pwede niyang ikumpas, NBI. At nasa kamay ni Matibag yan, sapagkat ganyan ang attitude niya, ganyan ang kanyang mind frame, bulldog attack dog siya ni Marcos at pati na mga alipori sa sindikato ni Marcos. So posible ba na set up ito at hindi alam nila Franco at ng team niya na hindi pala ito client para sa isang PR or political operation kundi entrapment laban sa kanila? Ma'am, your take on that? Tsaka consistent ito with what Marcos is doing, yung pagpapatahimik sa media. Just last week, no? Just si Jason Sa, di ba? Huwag natin kakalimutan yung ginawa niya, tsaka yung kababuyan ng pagkakagawa, di ba? Nabiro mo 5 days na nasa kulungan si Jay na may sakit siya na ginawang non-bailable yung isang bailable offense na mukhang nakipagkuntsabahan pa yung judge na ang ano lang ay sorry, ganun lang yung kaya niya. So in other words, no, Marcos is very much like his father kasi it's always patterns. Patterns really are the ones that will show you the truth. For me, it has always been like that, a pattern. No? So it's the Marcos pattern, 'di ba? Ng pagpapatahimik sa media. Ang ganda kasi ng PGMN, ang ganda ng tignan, very slick siya. No? Magaling talaga si Franco. Tsaka yung sinasabi ni Eric na PR operator si Franco, that's how he made his fortune. Magaling talaga si ano. At saka matagal na siya kay Marcos. Social media director niya si Franco, si Marco, social media director niya si Franco mula 2016. Basta years 'yon. No? Ngayon hindi na. There was some falling out or something. And in fact, no, you know why I like Franco, why I admire him? Kasi nalulung siya sa droga. Pagkatapos si Franco nakabalik siya kasi nag-rehab siya.
No, sa akin malaking-malaking bagay 'yon. Gustong-gusto ko yung mga ganyang tao. As I told you, no, the mga people that I trust are those na nanggaling sa ganyan tapos inayos nila yung sarili nila. Resurrection story, in other words. That's a side ano lang yun, ano. Pero na binasa ko kasi yung ano niya, Eric, yung what do you make of this, no? Yung sa statement ni Franco, he denies it, ito sa setup, 'di ba, ganyan-ganyan. Pero ang tinatamaan lang niya ay si Martin. Martin, kontrolado niya si Marcos. O tapos may pinupuri niya si Marcos. Sabi niya, in fact, parang tinatakpan niya. Sabi niya, um, Romualdez did this to silence us. Why? Because Tinombok niya. because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current problems with the ombudsman hanging over his head, as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of the administration. So, it could be as simple as him sumisip-sip siya kay Marcos, no, getting to the good graces, di ba? Yeah, and I think he wants to maintain, to have a line of favor na makakuha pa siya ng pabor kay Marcos at kay Lisa. Kaya gano'n ang line of statement niya. Or sa tingin, it could go to the extreme of him being in cahoots with Bongbong Marcos and Lisa Marcos to destroy Martin Romualdez. I mean, it could be like pwede rin yun. Na magpahuli ka, magpa-entrap ka, pero available naman kasi yan eh. Ang nagtanong ako sa ilang kaibigan na lawyers like Attorney Mark Tolentino, yung kaso daw na robbery extortion is bailable. Hindi naman daw yan, mataas lang siguro ang bail. Parang estafa lang yan, mami, na multiple estafa. So sabi niya, magpapiansa yan. Pero yung purpose niyan, pwede rin namang idiin ng todo si Romualdez para lumabas na ang nagpa-entrap sa kanya si Romualdez. Pero ma'am, it's already almost close to 24 hours. Silent pa si Romualdez hanggang ngayon. Tahimik siya. Pero what gives up Romualdez on this? The crime material used to set up, to create a crime scene, ay malabo po na sa kay Marcos galing. Mukha. Maleta. Kina Romualdez nga galing. No, kasi what do you mean by that? What do you mean by that, Eric? Mukhang mas kay Martin Romualdez nanggaling ang pera na itinuturo ngayon kasi mukhang hindi ito ang style ni Marcos na magtanim ng mga pera, i-set up ito. Style kay Marcos. Ibang approach siya, may kakasuhan kanya doon sa ibang mga kaso, pero yung magtanim ng mga ebidensya kagaya nito, hindi daw ito style ni BBM. Mas style yan ni Martin na mag-set up. According sa nakakakilala sa dalawa na ito, kay Saldico, kaya natatakot si Saldico kay Martin kasi mas malalim daw ang criminal intent kapag gumawa si Martin. Yun, doon ko nahuhugot kay Saldico sa sinasabi niya, nang sinabihan siya ni Martin Romualdez, huwag kang magkamali na magsalita, babarilin kita. Hindi lang daw yun babarilin, Mamix. Sabi ni Saldico, malala pa ang gagawin sa kanya. So, itong pag-set up na to kina Franco Mabanta dito sa grupo ng PGMN, I think there was really a conversation or someone or some party ang nag-ariglo kina Franco Mabanta to come to that area. Kasi may meeting pa pala ma'am sa hotel eh. I think Manila Hotel or Manila Peninsula Hotel. Ang meeting bago po ang entrapment. So, organized. Kasi di ba, basically, Eddie, ang sinasabi mo, no, na pwedeng may exchange of services, di ba, na, sige, we're going to do PR work for you, ganito yung charge ko, no, ganito yung professional services ko. It could be as simple as that. Tapos, sinet up nila Matibag, di ba? I mean, tignan mo yung pagmumukha ni Matibag, mukha naman kayang-kaya niyang gawin yun. Tapos si Martin din, alam mo ba, tinitingnan ko yung mukha niya, parang mukha talaga ng sociopath. Sociopath talaga. Talagang walang, it's chilling to look at him. Parang walang kaluluwa. Yeah, that's my take. At nakita ko rin yan man personally si Martin eh. Yeah. Between him and Martin and Bongbong, magkapareho ang personalidad ni Martin at ni Lisa. Yung, kung hindi ka makayang daanin sa pakiusap,
edi dadaanin ka sa brasuhan. Yun. Ruthless. So, ruthless. Yun. May ganun akong nakikita kay Martin, na makita ko yan sila. Noong panahon na pinapa-operate nila sa amin, ang tungkol sa Leni Robredo alliances on the ground at ang alliances with the left, with the CPP, NPA, NDF, paano i-disrupt. Hindi ko na i-detalye yun, ma'am, no? Dahil hindi man ako ang main proponent ng project na yon, but I was involved in that project. Paano i-disrupt at durugin ang operations ng CPP, NPA, NDF na nagpo-provide ng reinforcement support sa ground operations ni Leni Robredo in 2022 elections. Hanggang doon lang ang pwede kong sabihin. Nakita ko dyan si Martin Romualdez. Twice or thrice ang meeting na yun, mami, iba-ibang lugar. At nakikita ko yung pagiging astute, ang pagiging brutal niya pag-isip. Criminal minds. Oo, kaya nasabi ko, nasa kanya ito, simple. Tama itong binabanggit ni Franco, nasa kanya ito. Pero hindi niya sinabi siguro na bayaran kita, wag mong ilabas ang video. I think a project through a third party was approached to Franco dahil malaki ang project, nag-negotiation. Hindi niya alam si Martin Romualdez pa lang nasa likod nito. But of course, the benefit will also be to the Marcos. Kasi sinasabi sa akin, wag kang maniwala, Eric, na itutuga ni Martin si Bongbong. He will not do that. Because he knows that the president is still the president. May kalalagyan siya kapag ginawa niya yan. So hindi niya rin gagawin yan kay Bongbong. Yun ang sinabi sa akin, mama, ng mga nakakakilala sa kanila. So parang hindi niya ilalaglag si Bongbong, pero magbibenepisyo si Bongbong dito dahil ang one of the objective point of criticism provided by PGMN and the group of Franco can now be crippled, at least for a while. You know, the unfortunate thing about the Philippines right now is we're run by a group of sociopathic criminals. That's it. And the mere fact that we're having a conversation like this, and we've had a conversation like this ever since Marcos sat in office, no, of crimes being committed, and having this level of discussion about people in government, di ba? That's the unfortunate lot of the Philippines talaga. Nakakaawa ang Pilipinas. Instead, sana na we're talking about governance, about projects, about infrastructure, about feeding programs, about jobs and employment and that sort of thing. We're having a conversation like this, no? Everybody, the entire country is wrapped up in this criminal family talaga, no? And they're surrounded by hoodlums as well, no? Yung mga group effort na yan who have no respect for the law and the constitution but are so power hungry that they will do anything and everything. That's why the Philippines is like hell right now, eh. Para tayong impyerno talaga. Every day, some fresh hell is being served our country. Ito na naman, Franco Mabanta, and today pala, Eric, no? I was thinking, is this another distraction? Kasi today is the 10th day of yung Supreme Court, yung mandamos for the health condition of Marcos. Dapat may binigay na si Ralph Recto na explanation, a response to the mandamos that was filed. No? Silent sila eh. Ano, Eric? Silent. Yeah, silent. There's none. We haven't heard. Maybe tomorrow, kasi today's March 6, May 6, di ba? It's May 6. Yeah, so this is the 10th day. 10th working day. Yeah, tama. Na minamanduan si Marcos to comment in 10 days na non-extendable kung bakit hindi siya dapat issuean ng mandamos to compel him to undergo physical, mental, and all required tests to determine kung ano ang kanyang kalagayang pagkalusugan sa katotohanan at ano ang kanyang kalagayan sa ina-allege na siya ay nasasangkot sa illegal drugs. Comment pa lang po bago mag-decide ang Korte Suprema, pinapa-comment sila. Alam mo, Eric, no, mga kababayan, kasi napanood ko si PRRD na maging president. Kasi I kept on wondering, why would anybody want to be president? Just para ka talagang kumuha talaga ng pamukpok sa ulo mo. Because as a president, no, you have to be at the top of your game. Dapat physically, emotionally, lahat, you're very sharp. You're at the top of your game. And here we are. We're talking about a drug addict, chronic drug abuser, and also an alcoholic, most likely, a pathological liar who's heading our country, and the wife is no better, even worse in so many ways. And the first cousin, di ba talagang impyerno talaga ang Pilipinas, and people around them. Pinapalibutan siya, ma'am, ng mga
the power is shared among the same evil forces around him. Yeah. And unfortunately, we have an armed forces of the Philippines that are being led by leaders na mukhang namaleta na, no? I'm really Wala sorry ding to bayad. say that. Yeah. Yeah, I agree. Ma'am, bantayan natin ito. Pero there is one interesting point. Iwan ko kung yun ba ay kusang diskarte niya lang para magpasipsip dahil parang kulang sa pansin itong talakitok na si Claire Castro o may basbas talaga sa kanya na sige iugnay mo sa mga Duterte. Kasi katawa-tawa eh. Tawang-tawa ako, sabi ko na isang taon na nilang ipinakulong at illegal na pinadukot si Pangulong Duterte, si Duterte pa rin na nag-utos kay Franco Mabanta para mag-operate Eric, laban kay Marcos at kay Romualdez. alam mo ba nung pumutok ito, no? Last night, no? I said, antayin natin ididikit ni Claire yan kay Duterte. Tama ka. But I wasn't the only one that said it. Ang dami. In other words, alam na ng Pilipino yung laro na yan, no? So, the more Claire Castro talks, the more talaga we're going to see a clearer picture of the game. Yung kung anong playbook ang inalaro nila. Kasi wala silang finesse, walang lalim, mga bobo, di ba? So, makikita natin. And they think the Filipino people will buy that kind of bullshit? I know. Di ba? Malabo. Pinagtawanan nga ng taong bayan, si Digong na naman. Oo. Sabi nga ni Director Daryl Yap, lahat na lang ikakabit kay Sara Duterte at kay Digong. Hindi, magpaputol na kayo ng wifi nyo. Ikabit nyo na rin ng wifi kay Digong at kay Sara Duterte para free wifi kayo. Sabi ni Director Daryl Yap. Pero you're correct ha. Hindi po maibibenta sa taong bayan ang kanyang basura ng mga pahayag mula Malacanang. And I don't think so sanction ni Bongbong Marcos kasi mukhang hindi na siya nag-follow up eh. Sabi ni Bongbong, OA sa iyo napaka-OA ka, parang hindi na bumibenta yan. Nandun na yung mama nakakulong ng illegal sa Netherlands. That's siya pa rin ituturo natin. Sinabi ni Bongbong yun? Kaya naman pinatigil na siya, hindi niya na inulit. So sa madaling salita, grabe ang weird talaga ng gobyerno ngayon kasi kami noon may linya kami na kung anong sinabi ni Digong, ni PRRD, yun ang lalabasin namin, tapos i-emphasize namin, i-magnify namin, ganon. Pero kung sa kanya nang gagaling yung kompas, hindi kami pwedeng magsalita na mag-invento kami na sinabi ni PRRD. Kaya hanggang ngayon, ganon yung ko. Kung hindi niya sinabi, hindi ko sabihin sinabi niya. Diba? So kanya-kanyang galaw pala ito talaga. Yeah, because ma'am, you can see, Claire Castro is out of the line. Sobra kasi wala pang statement ang NBI. Investigation is underway. And then sasabihin niya, tingnan nyo, sino kasama ni Franco Mabanta, di ba? Si Duterte yan, si Sara yan. Question. Sinabi ni Claire yon, di ba? So, pwede bang pwede din kasi sa isip ko na napag-usapan na nila yan dito nila Lisa, kailangan idikit mo yan kay Kasi pwede rin. Kasi nga, ang mga nandyan kasi, mga scriptwriter nila, mga lulong sa droga. So, for us who are familiar with people who are nakalulong sa droga, ganyan sila mag-isip. Akala nila na ang charming nila o ang smart nila, nasa party sila, 'di ba? Pero nakakadiri na yung mga tao nandidiri na, pero tingin niya ang charming niya. Ganun yung perception niya. So pwedeng gano'n pwedeng sabihin mo posible yan. Di ba? Kasi mga stupid. Kasi alas 6 ng umaga pa nagme-makeup na sa Malacanang. Excited siya. Wala pang media. Pero alam mo Eric yan si Eric, mga kababayan, alam mo yan si Claire Castro, kawawa yan. Naawa ko sa kanya kasi once she runs out of yung wala na siyang gamit sa kanila, she's going to be discarded. And same with Matibag. Yeah. Same with Matibag. Look at them. Look at their mga itsura. Hindi mga elitista, di ba? Obviously. So, sa mata ng mga elitista, itong mga aso namin, gawin mo kung anong gusto namin, di ba? And then, when you're done, parang kung anong ginawa kay Toring Kababuyan, di ba? Yung kahihiyan na ilang days ka lang, na 40 days ba? O 4 months lang na chief PNP, di ba? Despite what he did, di ba? For Marcos, yung ginawa niya kay PRRD, yung ginawa niya kay Pastor, di ba? Kasi ibig ko sabihin, pag umandar na ito at umaandar talaga, mga kababayan, wala talagang forever.
they're the ones who are going to take the fall for it. Like si Claire, Ah, for all of what you've done for Marcos, what did you get in return? The most hated, the insults, 'di ba? The yeah. disrespect. I don't know how she can stand it. And she Eh, keeps on ginagawa siyang kwan trying. eh. Ginagawa siyang pulutan ng mga Oo. mamamayan. Oo. Araw-araw pulutan siya. Oo, Hindi oo. pulutan para sa kaayusan, pulutan sa katarantaduhan, ginagamit siyang katatawanan. At mukhang doon din papunta si Matibag. Ma'am Lorraine, kung Yeah. gaano inihalin tulad si Nicolas Torre noon, hindi bilang chief PNP, no, tinatawag siyang diwata, sabi niya binubuli siya. Iyon ang sagot at ganti ng mamamayan sa kaabusuhan nila sa poder at sa Yeah. katarantaduhan nila sa ginagamit nilang poder para lokohin ang mamamayan at magiging balasubas ang panggobyerno sa Pilipinas. Kaya sila ginagamit sa pulutan ng mga katatawanan at galit ng mga mamamayan, Ma'am Lorraine. At saka ano, kapag kayo nasa gobyerno, yung sinabi ng Supreme Court, hindi ka pwedeng balat sibuyas. Talagang Mhm. hindi. Wala na, yung, nung pumasok ako sa gobyerno, parang tinanggal mo na yung karapatan na yon na ma-offend ka, maganyan ka. Kasi nga sabi ng Supreme Court, hindi ka pwedeng maging onion skin. Correct. Ang magiging premyo mo lang, isa-isang premyo mo lang, a clear conscience na alam Clear mo na conscience. yun lang. Hindi yung dahil pinalakpakan ka or whatever, hindi. No? So, nagawa mo yung trabaho mo ng maayos, alam mo yun, pag ikaw na lang mag-isa sa gabi at ikaw walang, alam mo yun ang konsensya mo, mali lang yun. Ito naman si Batibag, hinahabol niya 400 plus na na criticize Mga accounts and siya. personalities daw, ma'am, na may social media page. Ginawa niyang NBI na parang kanya, 'di ba? Oo, parang private security agency niya. Yeah. At akala niya, ma'am, pagmamay-ari niya ang poder na yan. Yeah. May katapusan niya. Malamang Pero- minomonitor niya itong ating mga program, Yeah. yung aking vlogs, yung iyong mga Facebook posts. Sigurado yan. Kasama tayo dyan. Pero Eric, no, tinan mo si Matibag, no. Ganyan mini version siya ni Marcos, 'di ba? Kasi si Mm. Marcos, ang tingin niya siya may-ari ng gobyerno. Siya Mhm. may-ari ng Pilipinas. Tapos lahat sila ganyan. Kung sino man nakaupo na whatever department, ganun din sila. Ako may-ari ng Pilipinas. Ako may-ari ng ganun. Imbes na yung sinabi ni PRRD, hindi kayo special, mga trabahante lang kayo sa gobyerno, mga pasweldo sa bayan, di ba? So yan, yung parang that arrogance, no, is very, Correct. they just take the lead they just take the cues of their leader, di ba? Mm. Ma'am, antabayanan natin kung ano magiging clarificatory statement ni Martin Tambaloslos singgil dito kasi tinukoy talaga siya ni Franco Mabanta Yeah. na siya ang pasimuno ng setup na ito, and it was not about extortion but it was about yung pagpurga nila sa PGMN, yung Peanut Gallery Media Network na wag makialam sa pag-expose ng mga sindikato sa flood control na pagnanakaw at pandarambong. Ma'am, puntahan natin itong... Pero may tanong muna ako sa iyo. go ahead. One Go ahead. last. Mm, So, go ahead. ano ang ibig sabihin sa iyo kapag kasi ang PGMN ay hindi nila ni-release yung video na yan? Anong tingin mo? Ang ibig sabihin nun? Dalawang bagay yan, ma'am. Mm. Ibig sabihin, tumiklop, na paralyze. Isa yon. Pangalawa, kung hindi nila i-release ito, pwedeng inaareglo na sila. Tama na, quid pro quo, areglohin na, mawawala na lang yung kaso. Huwag na kayong makisawsaw pa. Or third, pwedeng hindi pa nila tapos ang video na to or hindi talaga nila ilalabas dahil takot din sila. Pero sa tingin ko, ma'am, there is an existing video production na ginawa talaga nila. Pinaghirapan nila ito, sinaliksik nila ito, product ito ng kanilang investigative effort. At ngayon, dahil buo na at mukhang may timbre na kina Marcos at Romualdez, inaareglo sila. So itong pagkakakulong, pagkakaset up, entrapment, whatever it is, ito po ay bargaining operation para patiklupin, pahinain, and eventually maglaylo sila ang PGMN. Pero pag inilabas nila, they will be more credible and mas yayakapin sila ng mas malawak na audience ng mga mamamayang Pilipino at hangaan sila that they are willing to go the extra mile of sacrifice. Pero when you are captive ka, nahawakan ka, ma'am, like ito ngayon ang
kalagayan ni Franco Mabanta, anything can happen to you. Like Madriaga, kahit na sabihin ni Madriaga na ang bangus ay tilapia at ang tilapia ay bangus, ay sasabihin niya yan. Kahit sabihin niya na ang langaw ay ipis, ang ipis ay langaw, gagawin niya yan. That can happen to Franco Mabanta now. Under pressure siya, Ma'am Lorraine. But I would also think that if they don't come out with that release, no, the release of that video, then tapos na sila sa Tapos tao. Kasi ang credibility ng isang media company, yan ang ginto mo no? Kung paniniwalaan ka, 'di ba? So, yung hinahangaan sila at pinaniniwalaan sila ng taong bayan, pag hindi nila ni-release yung video na yan, yun na yun. On the other hand, no, pag ni-release nila yan, sasabog ang PGMN. Talagang, yan talagang magiging no, marami talagang, they should turn the tables on Martin and and whoever, and Matibag. I-release ay mukhang templado ang templadong pahayag ni Franco nga, templado. Na tinatimpla niya. So I think may mga negotiations line kasi may pinagsamahan ito sila, mami. Nagsama-sama ito si Tambaloslos, si Franco Mabanta, si Lisa, sila Marcos, nagsama-sama yan. Alam natin yan na may mga linya pa yan na na-establish sila. Ayun. Punta namin ni Ma'am Lorraine itong salpukan. Hindi ng online sabong na ang pasimuno niya nagtatago na ngayon, pinawanted na rin ni Marcos at ni Larry Mulya, si Atong Ang. Hindi po ito online sabong. We're talking about yung salpukan sa Senado ng mag-privilege speech po. Kahapon, si Senator Ping Lacson para idepensa ang kanyang itinutulak na partial but may pagka-final daw na antas ng report. Partial pero may pagka-final. Taka talaga ni Ping. Diyos ko! Na Senate Blue Ribbon Committee report niya. Pagkatapos siya mag-privilege speech, na binibigay niya ng konteksto ang ginawa ng kanyang committee report at bakit hindi pumipirmang iba, tumayo si Senator Marcoleta, mga kababayan, Ma'am Lorraine. At sinabi niya, kung pwede ba mag-subject sa debate and interpellation. Aba, napikon si Ping Lacson. At nagtambalan sila ni Tito Soto. Hindi siya pumayag na magdebate at mag-interpellate dahil yan daw ay kung magkakaroon ng complete na pagpirma sa kanya lang sasagutin ang mga tanong. Ngayon, ma'am, hindi pa kumpleto ang report, partial na parang final pa lang, pero hindi pa totoong final. Hindi mo alam kung bakit. Tinanong siya ni Marcoleta, bakit mo tinatapos ang isang investigasyon na napakahalaga para sa buong bansa at kasaysayan natin dahil itong pinakamalaki na nangyari na pandarambong at pangungurakot sa kasaysayan ng Pilipinas. At marami pang mga witnesses at testigo na hindi pinatawag dito. Si Martin Romualdez is giving out a hint na alam niya kung sinong mastermind, alam niya ang kalakaran, bakit hindi mo pinapatawag. Si Congressman Libeste, si Sergeant Gutesa, ang mag-asawang Diskaya, ang 18 former brave soldiers na ito na dating hindi pinapaniwalaan, ngayon ay ginamit ng ombudsman as reference for build up a case against kay Martin Romualdez. Lahat ng ito question sa kanya, wala siyang may sagot, Ma'am Lorraine. Go ahead. Ay, what will I say, no? What can I say? That's so obvious. Si Ping Lacson kasi has really shown who he is, di ba? There's nothing inconsistent about what he's doing. It's all, and it ties up very neatly with what the 18 brave soldiers have said. Tumanggap ng maleta si Ping Lacson. Sa madaling salita, si Ping Lacson ay magnanakaw. Na magnanakaw siya at bayaran siya. Para saan? Para protektahan ang mastermind si Bongbong Marcos, no? So walang kahihiyan itong mga ito. Na wala akong pake kung sino siya, kung ano yung titulo niya, kainin niya yung titulo niya. Because as far as the Filipino people are concerned, as far as I am concerned, basura siya. Nagpapabayad ka, 'di ba? So all of this is nakakahiya kasi I mean, what's a partial na medyo final, 'di ba? Partial na medyo final, parang tanga, 'di ba? So again, it's a Marcos version of a Senate president, of a Blue Ribbon Committee president, 'di ba? They're all mini versions of Bongbong Marcos. Ito si Tito Soto, ganun din.
Marcos version of a Senate Ay, president. may maleta din yun eh. 5 Maleta maleta yata din, yung oo, may idinilito maleta. sa So, kanya. now I get it. Now I really understand what scripture was saying, that the love of money is It's the root of all evil. the root of all evil. I mean, look at these people, oh, mukha na mga tanga. Pero sa akin din, kagandahan kasi, maliwanag na talagang nagpakilala na talaga sila na ako, si Ping Lacson, magnanakaw ako. Pwede mo akong bayaran pagtatakpan ko itong magnanakaw na presidente natin. Wala akong tunay na pagmamahal sa bayan, nagnanakaw ako sa inyo. Si Tito Soto ako, si Tito Soto, magnanakaw ako, tumatanggap ako ng suhol, at pagtatakpan ko itong magnanakaw na president na lahat kami ginagahasa namin kayong lahat. Ganon, nagpapakilala sila. And for me, that is a gift when someone is as clear as that. And so many of them under this Marcos administration has been very clear about who they are. Like for instance, Kat De Castro. Kat De Castro, she's now the head of the Philippine Information Agency, in the propaganda machine of Bongbong Marcos. Dati meron pa siyang vowels to virtue. Hindi ka pa sigurado, alam mo yon. Pero ngayon, sigurado tayo kasi siya yung brainchild ng mga programs katulad yung show ni Tariela at saka ni Claire Castro na talagang sa kanya yun. kasinungalingan talaga, no? At saka pinupuri-puri pa si Marcos. Si Marcos, yung kagandahan nga talaga kay Marcos, maliwanag tayo kung sino siya. Isa siyang magnanakaw at nagnakaw siya sa Pilipinas. Siya yung pinakamalaking ninakaw sa Pilipinas. So ngayon, lahat sila nagpapakilala sa atin, lahat sila na whether nagkikipagkuntsaba ka, si Rodante Marcoleta nagpapakilala din, sinasabi niya, ako si Rodante Marcoleta, hindi ako pwedeng bayaran. Ako si Vice President Inday Sara, hindi ako nakikipag-areglo. 'Di ba? Lahat nagpapakilala sa atin ngayon, yun yung regalo ni Bongbong Marcos sa atin, no? Yun. Makinig Ma'am, tayo na. pero pagkatapos ng manghang at gumuguhit sa latay ng katotohanan ng mga pagtatanong na ginawa ni Senator Marcoleta, several hours after, nagkapihan media si Ping Lacson. At sinabi niya, I am proposing that the Ombudsman and maybe the Senate will investigate the involvement of Senator Marcoleta in the allocables and insertions amounting to 500 million pesos. Sabi niya, dahil mayroon siyang tinanggap na parang pork barrel na nasa Cabral files na nakita daw niya. So alam natin, ma'am, ito ay vingatibo, ito ay mga counteraction. Pero bumalik ito kay Ping Lacson, sige nga, paimbestigahan mo rin si Risa Hontiveros kasi sabi ni Katon Ying at ni Jerry Baha, 3 billion ang insertion ni Risa Hontiveros. O bakit si Marcoleta mo tinutumbok? Doon pa yun sa House of Representatives na sinasabi niyang allocables. Si Hontiveros, senador na. Ngayon, ang punto dito, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hindi nila kayang salagin ang makatotohanan ng mga paglalahad at pagtatanong. Ang ginagawa nila, naglulunsad ng counteraction. Typical of Ping Lacson. Sabi niya, dati hinangaan ko yan. Si Marcoleta, nung nasa media pa lang siya. Pero siya ngayon ay wala na sa hulog. Hindi na tama ang mga pinagsasabi niya. Kailan naging hindi tama ang pagtatanong at paghahayag ng katotohanang hinahanap upang papanagutin ang mga kriminal at punong salarin sa pagnanakaw na napakalaki sa ating bayan? Kailan naging mali yun, Senator Ping Lacson? Bakit sinasabi mong wala sa hulog ang ganyang paninindigan na ginagawa nila Senator Marcoleta at ng iba pa mga senador na kagaya niya dyan sa Senado? Ma'am, go ahead. At saka si Ping Lacson, no, he's a tragedy. Kasi ang personal belief ko kasi, yung last chapter mo sa buhay, yan yung pinakamahalagang chapter mo yan. Dapat victorious ka dyan. Dapat talaga kung ano yung makita ng tao kung sino ka, no? Na what you've worked for all your life, what you stand for, who you are as a person, no? So, all these years, no, maraming naloko si Ping Lacson that he's a fighter of corruption. Yes, diba? I agree. Yun ang pakilala niya, anti-corruption shit siya, diba? But look at him now. He's almost 80 ba? And he's ending his life. 79 na siya yata, ma'am. Yeah, he's ending his life
as that tragedy that we're seeing right now, tagapagtakip ng isang magnanakaw at magnanakaw din pala, tumatanggap ng suhol, no? So, sa akin talagang ang ginagawa nila kasi, no, parang nakakahiya talaga itong ginagawa. Pero yung may balik yan at nagpapakilala sa Pilipino. So, alam na natin kung sino itong mga ito, di ba? Malaking I bagay yun agree. pag isang bansa ka, no? Which brings me to the point ng ating pag-wrap up sa episode na to, ma'am. Yeah. I think in interview or nagbigay ng maikling pahayag si Vice President Sara Duterte mula doon sa Netherlands when she visited Pangulong Duterte lately kahapon. Tinanong siya, mukhang uusad ang impeachment articles iaakyat sa Senado. Kasi ma'am, ang grupo nila Ronaldo Puno ng National Unity Party na kontrolado ni super billionaire Ricky Rason ay mukhang papunta sa pagboto with the majority group nila Tambaloslos, nila Sandro Marcos. Boboto sila na iakyat ang articles of impeachment mula doon sa dating ayaw nila suportahan ito. So alam na natin ma'am, maniobra yan. And super billionaire Enrique Rason is a close ally of Marcos and Romualdez hanggang ngayon, no? So he controls the party, yung National Unity Party nila Puno. Ngayon ang sagot ni Vice President Sara Duterte doon sa itinanong sa kanya kung sakaling iakyat ang impeachment at uusad sa Senado, ang sagot niya very simple. Naniniwala ako sa nakasulat sa Biblia that everything that happens to man is written by God. Kung anong itinakda ng Panginoon sa iyo, mangyayari yan. So kung ako'y ma-impeach at ako'y matatanggal din sa impeachment, itinakda yan para sa akin. Pero kung ako'y hindi matatanggal at hindi mangyayari yan, itinakda din yan para sa akin. Pero kung ako'y hindi ma-impeach, then see you. See you tomorrow or see you in 2028. So very simple ang sagot niya. Handa siya harapin ito dahil alam natin wala siyang bagahe. Kagaya sa ama niya kay Pangulong Duterte, they can look into the eyes ng taong bayan at ng accusers nila nang hindi titiklop at hindi kukurap ang kanilang mga mata at hindi titiklop ang paninindigan sapagkat ang sabi niya, kung bit-bit ko ang katotohanan, kahit 1 tonelada, 10 tonelada na putik ng kasinungalingan at basura ang itatambak sa akin, ay aangat pa rin ang katotohanan in the end. And she holds on to that kind of principle. Ma'am, your reaction to that? Yeah, that's one of those things why the people love the Dutertes. No, they're not attached to power. No, in fact, parang they just show their character very, very clearly. No, like for instance, yung statement ni Vice President, no, ang ganda-ganda ng sagot niya, no. Talagang kasi kumbaga sa pizza pie, maraming sagot, 'di ba? A million slices. Why did she choose that? 'Di ba? Why did she choose? Because it really shows who she is and it's been consistent with who she is. She's not power hungry. She just wants to serve the Filipino people. And then you contrast that with what we're seeing right now, 'di ba? Yeah. Tibag, sila Claire Castro, yung mga si Recto, mga nakapaligid kay si Bangag, si Martin Romualdez, mga ganid sa pera at sa kapangyarihan, 'di ba? So parang for me, no, the best campaign manager of Inday is Bongbong Marcos and ang galing talaga nila kasi talagang nailabas nila yung pagka-presidente ni Inday, no? And I really also think that it's not as simple as that na she's going to win, like it's a walk in the park. Obviously, nahihirapan tayo. We all want her to be president, the vast majority of Filipinos, di ba? And nakikita ko, no, yung sinabi ni former Mayor Lito Atienza. Yeah, that they're very desperate, itong Marcos people, no, na they can find a way na walang magkakaroon ng elections sa 2020 kasi Marcos wants to stay on in power. Pagkapina natin yan, dapat at this point, hindi na kayo nagugulat dyan, no, at saka dapat, hindi na kayo parang, para mas naiintindihan ninyo yung mga galaw nila, di ba, na talagang hindi yan bababa ng 2028, no? So dapat tayong magkaisa kasi ang pinag-uusapan na natin ngayon ay existential threat sa Pilipinas. Yes, that's true. Nasa bangin na tayo. Nakita nyo ang ginawa ni Marcos, 63 to $1 na.
At saka yung 63 to a dollar na yan, no, yung pagbulusok ng piso, ay hindi dahil sa external forces, kung hindi dahil sa corruption, sa pagnanakaw ng Correct. batas, sa At ma'am, pagwasak please ng pakidagdag ma'am ekonomiya. ha. Yeah, Ma'am, pakidagdag sa datos mo na yan. yeah. Yung pagbulusok ng peso, sumirit naman ng tudo-tudo ang ating utang. 1 trillion Grabe. pesos in first quarter alone. First quarter Nabubuhay tayo. with Yeah, nothing to show for it. 1 trillion, correct. where did that 1 trillion go? Yung Exactly. magnanakaw? Putang ina. Exactly. Grabe. Grabe. Exactly. Alam mo, no? Kaya ako mahal na mahal si Digong kasi pareho kami. Pareho kami in ways that matter to me, no? Kaya nga matagal ako na inobserbahan ko muna siya bago ako umuo kasi bibigay ko buhay ko tapos magnanakaw. So I hate magnanakaw, I hate liars. So gusto ko nagsisilbi talaga. So yan yung gusto ko kay Digong talaga na ang layo-layo dito sa mga ito, no? Na talaga, my gosh, I lost my train of thought. Ano, pag si Digong na yung pinag-uusapan. Kasi si ma'am, hindi niya inilubog ang bansa sa pangungurakot. There you go, there Hindi you niya go. tayo inilubog sa utang na walang saysay. There you go. Salamat Eric, naalala ko. Masinop siya sa pera natin. Yeah. Masinop siya. Cuentas claras si PRRD. Ganito yung first quarter, ganito. Alam mo ba, may formula pa kami noon sa Marcos administration na i-divide mo into 4 ang isang taon. 'Di ba? So tapos sa 100%, pero 20% nakalaan para sa mga disasters. Hindi yan gagalawin. So natira 80%. So bawat quarter 20% ng pera natin. 20% ng pera natin. 20. So when you're telling me that 1 trillion, no, I am First quarter pa lang. I'm bleeding talaga kasi Digong School of Good Governance ako Talagang masinop si PRRD pagdating sa pera ng tao. Ultra sensitive na even in big ways, no, his policies, yung pag-andar ng Pilipinas, free college education, infrastructure, etc., di ba? And in small ways, the food that we ate with him, how we flew around the country, yung pagsarado niya ng mga ilaw sa Malacanang, yung aircon, kasi sasabihin niya explicitly, hindi natin pera yan. Hindi natin pera yan. Bayan. At kaya mamidagdag mo, ma'am. Yeah. Kaya niya sinipa si Terry Redon. Oo, kaya niya sinipa si Terry Redon. Ang kapal ng mukha. Kasi abuso. Oo. Abuso. Travel ng travel, wala pa siyang 3 buwan or 4 na buwan, makasampo or makalabing-1 na mag-travel sa abroad, junket lahat. Mga parasites, mga parasitiko. Kasi ganyan ang CPP. CPP siya noon, di ba, Eric? So kasama niya sila Lisa Masa. Alam mo ba yung mga CPP na yan? Gustong-gusto nila yung social na social sila pag tinanggap mo sila. So itong sila Kaloy Zarate, no, pagpupunta sila sa Europe, no, bilang kasi kongresista sila noon no. Tatawag gusto nila, tinatawagan nila mga embahada sa Europe para sunduin sila sa airport, yung red carpet treatment at ida-drive sila, dadalhin sila sa UN para siraan ang gobyerno. Mga walang hiya, yung mga parasitiko, yung mga yan, parasites talaga, yung mga yan. At kaya siya sinipa ni Digong, kasi yung context ni Ma'am Lorraine, na sa pagsisinop ng pera, pag-iingat sa budget, at hindi paglustay at pag-abuso at pagkurakot sa bundo, kung may kanyan ka kay Terry doon na kurakot ang mga style niya, i-junket, i-travel niya, siya tumagal ng 4 na buwan kay Pangulong Duterte, sinipa yan Yeah. Agad-agad. Tapos alam mo yung epekto ng isang leader na lahat talaga kayo susunod sa leader kasi nga na hindi ka pwedeng sinabi ni PRRD, gusto lang niya ng kotse namin Azanza or ano ba 'yon? Vios. Hindi isa pa Eric yung malaking Innova. Fortuner. Innova. Hanggang dyan kasi lang tayo. Fortuner mahal na 'yun Oo, hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo. So lahat kami sumusunod, no? Yeah. Kasi nga gusto niya mapagkumbaba ka, public servant ka, ikaw pinakamababa. Pero nakikita mo ngayon si Matibag, sarap sampalin, di ba? Ay, sarap chinilasin, ang yabang-yabang, ubod ng private yabang. agency niya ang NBI, Yeah. Iwan ko man kung hanggang kailan magtitiis ang mga professional NBI agents and professional na mga nandyan sa NBI. Grabe.
At saka yung ano, parang ano yung nakikita kong metaphor kay Melvin Matibag, no? Tsaka to, lahat sila, no? Talagang pinagbubuhatan nila ng kamay ang Pilipino. Yan, sina Mm, Ralph Recto, bigat ng ano, talagang nananakit talaga, di ba? Na, biro mo correct. takutin yung kay Jay Sonsa, nananakot ang ng Oh, aapak at that yun sort of talaga. thing, no? Buti ma'am, nakaiwas pa ako kasi sa Yeah, Visayas ako during that time. yeah, Pagbalik ko, direkta na ako sa court. Hindi ko nadanas yung ganong kay Manong Jason sa na pagpapahiya at pagpapahirap. At, pero ma'am, nagwa-warning na siya. Lahat daw ay hahabulin niya. yeah, At yeah. winawarningan niya na tayo lahat. Lahat ng mga nagkikriticize, akala niya ma'am, may papakulong niya lahat. Oy, Melvin Matibag, milyong-milyong Pilipino ang galit sa inyo. Mapapakulong nyo kami, mapapatay nyo kami, hindi tatahimik ang mensahe ng paniningil at pagkagalit ng mamamayan laban sa inyo, kagaya mo. At saka even inside the NBI, like you said, the professional